Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi ijmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito po tayo ngayon para talakayin ang Fiqhul Muamalat tungkol sa Al-Ikrah. Bale, ako muna yung magtatanong sa inyo, mga kapatid. Ano po bang pagkakaintindi natin sa Al-Ikrah? Ikaw, bro? Ayaw sumagot. Yun yung ibig sabihin. Pamimilit. Yun. Bale, anong nakikita natin sa larawan? Pinagagalitan. Uy. Ito yung senaryo na halimbawa nasa opisina sila, may transaction na pinupuwersa siya nung amo niya na pirmahan yung dokumento. Nalabag sa kanyang kalooban. Yan. So, luga ng ikrah. Ang luga at istila. Bale, ito ulit, mga kapatid, anong nakikita natin sa larawan? Bale, yung naka-uniforme siya, mga nasa opisina, at yung pana, ito yung para magsilbing armas niya, para pumimilit. Parang katulad nung kanina, na nauna. Naka-opisina. Naglalaro ng dark. Halaga ng ikrah. Yan. Ang salugan nito, ang pagpapagawa sa iba ng isang bagay na hindi niya gusto. Kumbaga, sa pilitan, mga transaksyon, mga pamimilit sa kanya. At ang istilahan naman, ang pagpilit na gawin ang isang bagay sa pamamagitan ng puwersa. Pupuwersahin siya, labag sa kanyang kagustuhan, kalooban, na gawin yung isang bagay. Ito yung sa surah Al-An'am sa ayat 151. At huwag kayong pumatay ng tao na ipagbabawal ng Allah maliban na lamang sa katotohanan. Kumbaga, pamimilit. Halimbawa nito, pinuwersa siya na patayin yung isang tao na labag sa kanyang kalooban. Yung isa sa halimbawa na kasi nga pinagbabawal ng Allah pumatay ng tao, 'di ba? Kasi kung pamatay ka ng isang tao, parang katumbas ito, pinatay mo na rin yung sanlibutan, ang katauhan. Ano ang pinahihintulutan ng pamimilit? Ang pagsasabi o paggawa ng isang bagay ay tila hindi paniniwala. Pangalawa, ang pagsira sa ari-arian ng isang Muslim o pagsira sa kanyang dangal. Kumbaga, ito yung pinahihintulutan lamang sa pamimilit. Yung sabi ng paggawa ng isang bagay na tila hindi paniniwala. Pagsira sa ari-arian ng isang Muslim o pagsira sa kanyang dangal. Ito naman yung anong hindi pinapahintulutan ng pamimilit. Hindi makatarungang pagbatay sa isang Muslim at pangangalo niya. Tulad nung nabanggit kanina, hindi makatarungang pagpatay. Ito yung mga senaryo na pinipili tayo na kung may threat sa buhay natin na ayaw natin gawin, na pipilitan tayong gawin ito na labag sa ating kalooban, na labag din sa Islam, ay yung pagpatay. At ano namang pagkakaunawa natin sa pangangalo niya? Makapagbigay ba tayo ng halimbawa? Kapatid. Pangangalo niya, halimbawa nito yung pinupuwersa tayo. Halimbawa yung may babae, halimbawa siya, ginahasa, ni rape. Ba, hindi niya to kagustuhan. Pero kaya to pumapasok dito sa pangangalo niya kasi ito ay zina. Kasi hindi naman niya ito maharam, hindi niya asawa. So pinilit siya nito na gahasain siya, kaya doon siya pumapasok sa pangangalo niya, sa zina. Paghalikan, ganun din yung kasi yung zina, hindi natin pwedeng hawakan, halimbawa, o halikan yung hindi natin asawa. Pagsasawa. Pagsasawa, hindi naman to pumapasok sa pamimilit.
Hindi naman to matatawag na haram din. Okay lang. Hindi kong pilitin, halikan mo ako, ganun. Yung babae magsabi. Babae mo Yung babae naman, halimbawa, kung ito man yung asawa mo, sa asawa lawang mo. Pero pag hindi mo asawa, hindi naman din pwede. Bawal. Sabi yung babae namin, halika mo ako. Bigyan kita 100. Hindi pa rin pwede. Wala pa rin ano doon kahit perang ka ng pera kasi hindi siya... Hindi makatarungan ang pagpatay. Halimbawa nito, yung katulad na nangyari sa mundo ngayon, yung mga terorista, yung mga pagpatay sa mga kapatid natin sa Palestine, sa mga ibang Arab country, pinapatay sila na nalabag naman yung sa kagustuhan nila. Pero meron bang ikra na pumasok doon? Sekra po. Ikra, pupasok man doon kasi, kumbaga, yung ikra nga, pamimilit kasi, kumbaga, halimbawa, ini-invade nila yung isang bayan, isang bansa na, siyempre, pinupwersa silang paalisin doon or patayin sila kasi may sariling kagustuhan yung gobyerno nila, doon pupasok yung ikra. Pero tapos si Abdullah, hindi ba Ay, di ba ba? Sige, okay lang muna. Hindi, nilipat ko lang. Halimbawa, may tuturing ko nga ikra yung Bilisan mo ah. Hindi. halimbawa sa giyera, nahuli ka. Ngayon, may kapatid kang Muslim dyan, Muslima. Ngayon, ang niya, palalayain ka, pero gagahasain mo ngayon itong pagsisina ka dyan sa babae niya. Ano ba yan? Kapasok siya sa ikra kasi pinipilit siya. Una, labag siya sa kalooban na gawin yon kasi kumbaga kapatid niya sa Islam yung babae at doon din papasok baga dalawa. Papasok siya doon sa pamimilit, papasok din siya doon sa zina. Ito ba yung pamimilit? Pangalo niya. Mga niya, papasok balik din siya. natin, maganda din balik. Eh, hindi na nabalik. Hindi na. Bilis mo kasi Ayan. Ayan, so pamimilit, hindi pinahintulutan yung pamimilit na gano'n. Hindi. Pinipilit kang pagsina dyan dahil ito ay para lang makalaya ka. Para makalaya. So yun ang hindi sinasabing hindi pinahintulutan sa Islam, yung ikra na yun. So about naman yung hindi makatarong pagpatay sa isang Muslim. So parang ganun din. Parang ganun din siya, iba nga lang senaryo. Yung isa, zina, yung isa naman pagpatay. Halimbawa yung sabi niya, bibigyan kita ng malaking halaga, patayin mo na Patayin yung mo siya. kapatid mo na yan. Gano'n. So yun ba pasok sa hindi pinahintulutan paminsan. Kasi halimbawa, nasa na yung yung pamilya mo, mayroong isang sakit. Tapos kailangan mo ng pera. Ngayon, para makuha mo yung perang ito, itong tao mag-utos sa iyo, ay patayin mo yung isa mo. Di ba, mayroon kang siyang kalaban na Muslim din. Sabi niya, para makuha mo yung pera na ito, patayin mo muna yung kalaban ko na isang Muslim. Ang ikra kasi, ang kahulugan niya, yung umaga, pamimilit. Ngayon, depende kung ayaw niya, siyempre pipilitin siya na gawin yung bagay niya gusto, pamimilit yon. Ngunit kung ito naman yung wala siyang pakialam, kagustuhan niya, gusto niya yung pera, kahit patayin niya yon, maaaring hindi ito ikra. Kasi ang ikra nga, ibig sabihin, is pinipilit, pamimilit. So pag ginusto niya to, kahit gumawa siya ng haram, kaliwali sa kanya, hindi ito matatawag na ikra. Okay, anong purpose nitong pinahihintulutan? Kaya nga, hindi pinahintulutan. Yun ang gusto ko Yung ko gustong matake yung tanong ko, kung ano ba yun. Hindi, makatarungang Yung isa, pagpatay. pinahihintulutan. Yung ito naman, pangalawa, hindi pinahihintulutan. Ano ibig sabihin niya? Ano halimbawa ng mga pinahihintulutan? Yung binigay ko pang halimbawa, pasok ba dito sa hindi pinahintulutan? Yung halimbawa na yon, dito siya pasok sa hindi pinahintulutan. Okay, ano yung halimbawa ng pinahihintulutan? Kasi Kasi pamimilit parehas. gusto lang nililinaw lang natin. Parehas pamimilit. Pero, Ano ang Bakit yung mayroong pinapahintulutan sa amin? yung pumupuso ko na. Pinahintulutan yung, di ba, pagsasabi o paggawa ng isang bagay na tila hindi ka panipaniwala. Kumbaga, ito yung Magbigay ako isang halimbawa, Sabihin mo lang kung ito yung para doon. sa taas. Sa ang pinahintulutan ng pamimili. Halimbawa,
Ganun din, nahuli rin ng sa kalaban. Nahuli ka ng kalaban. Ngayon, sabi niya, halimbawa, balik Islam. Tapos ngayon, ang gustong pagawa ng na yan, yan mo sa tao na sasabihin mo na hindi ka isang Muslim, naniniwala ka ulit doon sa paniniwala ng pero doon sa puso mo, hindi totoo na nagbalik-ulit ka doon sa pagiging Christian mo. Parang sinabi mo lang na, ano yun, Kasi nagsisinungaling ka sinungaling lang, ka lang. pero para lang, Ano makaligtas yung ka. pinahintulutan, hindi pinahintulutan. Pinahintulutan, hindi pinahintulutan. Kumbaga yun, dito siya sa pinahintulutan. Kasi, kumbaga, tinatago mo siya para lang hindi ka patin. Sa puso mo, hindi siya totoo. Sasabihin mo lang na ganun para makaligtas ka. Pero, kumbaga, ang importante pa rin dito yung niyat sa puso natin. Di ba? Para lang tayo maligtas. Hindi yung Tapos papasok. papasok. Tapos na. Tapos na, meron pa ba? Oh, sige. Hindi na. Yun pa, yun alak. Ah, sige. Pagpilitin kang uminom ng alak. Ay, yung alak, doon siya sa hindi pinahintulutan kasi yung alak kasi pag uminom tayo ng alak, katumbas nun yung hindi matanggap yung sala natin ng 40 days. Hindi pinahintulutan. Hindi siya pinahintulutan. Kasi yung mga, Idagdag natin dito. Patlo. actually, marami pa tong mag-ito lang yung ilan. Sa pangatlo na yun, sa luwa lang yun eh. Para, nahahaba na siya masyado. Kung halimbawa, Sabi sa kanaka kami. kainom ka ng alak. Pag hindi kainom ng alak, papatayin kita. Yun. Hindi siya pasok doon. Gagawin mo yun o ano? Bilang, kasi pag, kung baga ako, or bilang Muslim, hindi ko gagawin yun. Inom yun. Papatayin ka nga eh. Papatayin ka. Buhay ang ano? Buhay Salalayo. nakasalay. Salalayo. Oh, Baga, di- ano na yun eh. Anong pipiliin mo doon? Kasi ano yan eh, isipin mo lang kung maligtas ka naman, di ba? Sabihin mo, hingin naman ako ng tawad. Mapapatawad ka, siguro after 40 days pa yan. Kasi hindi ka matanggap yung sala mo So, pag uminom ka ng alak. ang tanong So, nasa sayo yun kung mamatay ka para rin sa, kumbaga, jihad mo sa sarili mo na kahit patayin ka, uminom ako, may gantimpala ka rin naman sa kabilang buhay nun. Makagawa ka pa rin ng kabutihan. Kumbaga, ipinaglaban mo yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo. Kung halimbawa, iinom ako, para lang hindi ako mapatayin, ano yun? Pwede o hindi pwede? pinahintulutan o hindi? Pinahintulot o hindi? Pinahintulutan. Pamimilit na pinahintulutan o hindi? Saan mahulog dito sa dalawa? Sa dalawa. Sa itaas sa baba. Sabi mo lang, sa itaas sa baba. Dito yun sa baba. Pero wala dyan, nakalagay dyan. Wala. Wala, hindi. Paano? Hindi mo nilagay. Maraming tanong pag nilagay. Nadami yung tanong. Takot ka lang muna kasi. Mahirap pumunta sa itaas, ano? Paano? Balitan naman natin yung alak. Sa baboy naman. Papatay ka na, kumain ka ng O, ano baboy. yung dalhin, di ba, sa baboy? Sa baboy naman, kasi pinapayagan lang naman yun pag yung tipong wala ka na makakain, di ba? Pero sa panahon ngayon, imposible nang wala na makakain yung tao. Kumain ka Hindi dyan. yan. Ibig sabihin, sa dalhin na yun, pinapayagan. So, bakit naman yung alak ay pagpalit mo rin sa Pero siguro, hindi, iba naman kasi yung, sabi ko nga, pwede rin siyang pumasok doon. Pero yung baboy, parang pwede rin naman siya kasi maligtas mo yung buhay mo eh, kakain ka nun. Sa alak din, maliligtas din naman mo. Sa alak, ganun din siya, kaso lang ang kaibahan nun, nasa sayo na yon kung matatanggap mo na yung dasal mo ng for how many days hindi matatanggap, nasa sayo yun. Pero kumaga, pinapahintulutan din siya. May choice ka. May choice ka talaga. Hindi mo pwede sabihin na, kailangan talaga sabihin mo, pwede o hindi pwede. Papahintulutan o hindi papahintulutan. Pwede. Pwede siya. Sa taas pumunta. Ilista natin dito, mag-amber for. Sa taas mapunta yun. Dito siya, sa pinahintulutan. Hindi. Hindi pinahintulutan. Sa taas yun. Pinahintulutan. Wala sa taas at Yung pala dito pala, dito. Marami kasing space eh. Hindi mo lang kasi itaas mo ba? Okay, ito na. Sige. Oo. Yung paliwanag naman. Ano lang namin, binubuhay lang namin dugo mo. papipiliin ka. Okay, nabuhay na. Papipiliin ka. Sige. Magagun niya ka o inom ka ng alak. Wala yung papagulo. Yan natin mabasa eh. At huwag kayong lumapit sa pangangalo niya sapagkat katotohanan ito ay karumal-dumal at masamang landas. So ito yon, huwag tayong lumapit sa zina tulad nito, pangangalo niya. Ito yung paliwanag natin kanina tungkol dyan sa bakit siya nasama sa Al-Iqra na yung pamimilit. Pero yung ibang mga zina ang ginagawa,
hindi naman na pamimilit yun kasi kagustuhan man nila yon gawin. Ang sinutukoy lang dito ng kagustuhan ay yung pamimilit ay yung pag ginahasa ka, pag sa pilitan. At pag ginahasa yung asawa. Oh, ganun din siya sa pilitan. Pag sa sariling asawa. Kasi Asawa din niya, asawa din niya. kasi kahit Pero paano bro? Halimbawa, pinilit niya. Halimbawa, asawa mo ayaw mo magalaw sa'yo. Pero pinilit mo yung asawa. pag sa asawa pa rin kasi, hindi naman din porket asawa mo siya, hindi mo siya pwedeng pilitin kasi silbing rape pa rin yun. Pag sa asawa mo. Kasi pumapanig ka sa mga Oo. Kristiyano. Sigurado. Ay, kung libog na libog ka Pumapanig ka. talaga. Ha? Pag Eh, kung libog na libog ka. yung babae, Ay, ikaw. hindi ka napipilitin nun. Kasi gusto-gusto mo eh. Ikaw mamimilit sa kanya. Oo, Ano, pasara tanong ka, alam, dyan pala. Oh. Kailangan ko ba sagutin? Pinipilit mo ako sumagot. Huwag mo akong pilitin. Hindi. Ang issue sa kasi siya Hindi, nasi. wala na yung ban. Oh. Wala Sa yung mag-asawa, sa gobyerno. Sa gobyerno. pinilit mo yung asawa Rape. mo. puro abot mo. Oo, rape. Mayroon ng Pilipinas. Pero dito ba sa Islam, sa pag-aaral natin sa Islam, ganun din ba sa gobyerno? Oh, gano'n ba sa gobyerno? To be honest, English. sa Sharia naman, sa bagay na yan, hindi ko naman alam ang tungkol diyan. Pero ang masasabi ko lang diyan, pag tumanggi naman yung asawa mo na wala siyang dahilan, wala siyang karamdaman, wala siyang papaano naman siya, susumpahin siya ng mga anghel hanggang sa daling araw. So hindi siya dapat tumanggi sa'yo. Kung talagang may iman siya, Kung wala siyang ban. hindi siya dapat tatanggi sa'yo. Makatanggi siya. Pwede siya tumanggi. Pag tumanggi siya, Pero may karapatan rin siya tumanggi. Pwede siya tumanggi. Hindi, pinilit mo na, nagamit mo na. Ginamit mo na nga. Nagamit mo na siya eh. Tapos na Sabi eh. niya, rape yan. Kasi minsan kasi pwede pag ganon, regaluhan mo na lang. Regaluhan mo na lang ng gold. Tatahimik na yon, di ba? Sahih al-Bukhari, 6878. Sinabi ng sugo ng Allah, sallallahu alaihi wasallam, ang dugo ng isang Muslim na kumikilala na walang ibang may karapatang sambahin kundi si Allah at na ako ang kanyang sugo ay hindi maaring ibuhos maliban sa 3 pagkakataon. So, isas, para sa pagpatay, ang may asawa na gumagawa ng illegal, na pakikipagtalik at ang tumalikod mula sa Islam at lumisan sa mga Muslim. Oh. Bali, meron tayo ditong munting presentation. Maiksi lang. Okay lang, tanong mamaya pagkatapos. Kumbaga, Yan ang maganda, ano, hindi lang tutungkol sa ikra. May Ano mga na na, sir? may mga aral din na unting 2 minutes na, 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes daw na, sir. 3 minutes, 3 minutes. Maganda yan, maganda. Kailangan mo makarating sa araw na yan dahil kung hindi ka darating, tatanggalan kita ng trabaho. Tandaan mo. Sir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir. Si Abdurrahman po ito. Nakapatawag po ko ulit sa inyo regarding po dun sa pag-uusap natin nung nakaraang gabi. Hindi ko po talaga kaya pumunta sa Christmas party. Kasi po, bawal po sa ating mga Muslim ang pagdalo sa Christmas party. Yes, sir. Yes, sir, hindi talaga, sir. Kahit nga, sir, warningan nyo pa ako. Kahit pa matanggal ako sa trabaho, talagang hindi ako makakapunta, sir. Yes, sir, naiintindihan ko. Katunayan nga po ngayon, sir, na galing akong trabaho ngayon. Pupunta nga po ako ng KPCC sa pag-aaral. Kasi po, Friday ngayon, pupunta ako sa pag-aaral sa KPCC. Sir? Hindi sir. Hindi ko mapipirmahan yan, sir. Kasi hindi po labag po yan sa kagustuhan ko, sir. Hindi ko po mapipirmahan yung pinapipirma nyo sa akin na waiver na kailangan kong dumalo sa party na yan, sir.
Kasi labag po yan sa reliyon natin. Labag din po yan sa gusto ko sir. Di tama po yan. Ay kung ganyan naman lang po sir baka maghanap na lang po ako ng ibang trabaho. At sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal na gawa sa Allah ay ang mga ginagawa ng tuloy-tuloy, kahit maliit man ito. Bukhari at Muslim. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao ay susunod sa paraan ng kanyang malalapit na kaibigan. Kaya't mag-ingat ang bawat isa sa inyo kung sino ang ginagawa niyang matalik na kaibigan. At Tirmidhi. Salamat.